beloved Boss Mike Cervera. Doon ni Senator. Ayan na mga kababayan, eto na yung lumiliit na ang mundo. Mga kababayan, lumiliit na ang mundo ni Bato de la Rosa. Lumiliit na ang mundo ni Senator Bato de la Rosa matapos muling umeskapo sa Senado. Diyos ko po. Babala ng DOJ. Grabe, no, mga kababayan, no? Matapos muling umiskapo sa Senado. Grabe! Eto ho yung balita, ah. Oh. Lumiliit na ang mundo ni Senator Bato de la Rosa matapos muling umeskapo sa Senado. Babala ng DOJ kay de la Rosa, huwag nang sumubok lumabas ng bansa. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian, live mula sa DOJ sa Maynila. Ched, ano ang update? Pinky, conditional daw kung aarestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa Department of Justice. Walang manhunt operation at nirerespeto raw na isa siyang sitting senator. Pero ibang usapan na raw kapag nagtangka siyang tumakas ng bansa. Nako. Agad siyang ipapaaresto ng gobyerno. Patay. Ngayon, mga kababayan, tumakas pa. Di paano na ito? Di lalo niyang pinaliit, pinasikip yung mundo ni Bato, no? Mga kababayan, lumiit lalo yung mundo mo, Bato. Habang buhay ka na lang magtatago, bakit akala mo mapapalitan nyo si Pangulong Bongbong? Ay, bakit akala mo? Nadudulas ako, ha? Bakit? Akala nyo mauupo si Sarah? Sorry, hindi mangyayari. Oo. Erase yun na, erase. Oh. Bakit akala nyo mauupo si Sara Duterte? Hindi, no? Pakakala mo, ha? Mali. Sige na, eto na. Na rin daw immigration lookout bulletin order na inisyu laban sa senador. Nako. Sa isang press briefing ngayong hapon, kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na mayroon ngang valid warrant of arrest mula sa Ayun na. ICC laban kay Bato. Pero kahit ganito yung sitwasyon, hihintayin muna ng DOJ magiging desisyon ng Korte Suprema sa TRO petition ng kampo ni De La Rosa. Sensitibo rin daw kasi ang issue dahil nirerespeto rin nila ang independence ng Senado. Pinapakinggan natin sila. Sitting Senator si Senator Bato. Tangina, wala akong tiwala sa mukha nito. Pero pag may attempt ka na umalis sa Pilipinas, teka, ibang usapan na to. Nilarespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupo sa Senado. Diba? Ayaw siya ng maraming Pilipino. Diba? Pero yung pag nag-attempt ka, sa galitnaan ng ganitong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan na. Wait lang, baka magkaroon ng confusion. Baka magkaroon ng confusion yung nabanggit ako, ha? Wala akong ibig sabihin doon, ha? Kayo talaga, mga malisyoso lang kayo. Wala akong ibig sabihin doon. Promise, ha? Promise. Sorry. Ay! Ito na. Sa ngayon, Pinky, yung nabanggit sa atin na immigration lookout bulletin order, yan pa lang yung pinaka-tiyak na aksyon ng gobyerno para i-restrict nga kahit paano yung kalayaan ni Bato. Ito para masigurado na bantay sarado ng mga opisyalis ng immigration at ng iba pang ahensya ng pamahalaan yung mga border ng bansa. Kapag daw makita nila na tumakas itong si Bato, agad siyang aarestuhin gamit yung ICC warrant. Pinky? Patay na. Yan, ha, mga kababayan, ha. Dapat hindi lang ho sana na pagka pupunta tatakas si Bato de la Rosa, kundi kapag ka nakita siya, kundi kapag ka naaktuhan ng pulis, sundalo, alagad ng batas, NBI, di ba? Pag nakita na ho siya, damputin agad kahit barangay tanod. Oo, ha? Nako. Sige, tuloy. Ched, matatawag na bang fugitive si Senator Bato? At alam ba ng DOJ kung nasaan siya?
Pinky, ang sabi ni Vida kanina, masyado raw technical yung termino na fugitive. Kaya ang sabi nga niya, let's leave it at that muna. Pero sa lokasyon ni Bato, sabi ni Vida, there are information available to determine where he is. Pinky, kung maalala natin, may mga panawagan din na papanagutin umano yung mga senador o yung sergeant at arms na sinasabi ng ilan na tumulong daw para mapatakas itong si Bato. Pero ang sagot lang ni Vida, hindi nila nais pangunahan yung magaganap at nagaganap na investigasyon. Pinky? Yun. Totoo naman, pero nagsabi ang ombudsman na iimbestigan daw ho lahat Kasama ho yung si General Maua Aplaska at yung mga sangkot na mga naka-uniforme na mga Marines at mga pulis at mga Senate security. Kasama na ho si Mau Aplaska at si Jinggoy Estrada, ganun din po si Robin Padilla. Yun po yung mga yan ay iimbestigahan. Ayon mismo kay Boyeng Remulla yan Shed, nakipag-coordinate man lang ba ang NBI sa DOJ bilang naroon daw sila sa GSIS? Pinky, matipid yung sagot ni Vida tungkol dyan. No? Ang sabi lang niya, yes, kinukumpirma niya na mayroong koordinasyon pero hindi niya pinaliwanag yung extent ng pagtutulungan, ng pag-uusap nila kung kasama ba lahat na naging pagkilos ng NBI nung gabing iyon. Pero pagdating sa magiging investigation, may direktiba na rin daw si Vida na magkaroon ng special panel of prosecutors na titingin, mag-iimbestiga kung ano nga ba yung mga nangyari mula May 11 hanggang May 14. Nako mga kababayan, naigalis. Dandani. Dandani. Oy, Maring Joji, late ka na. Tanong niya, bakit may nag-discharge ng firearm sa Senado na nagdala ng peligro sa lahat ng naroroon? I have directed the Constitution or creation of a special panel of prosecutors to conduct a comprehensive case build-up investigation into the incident. Siyempre, kasama si John Vic dyan, iimbestigahan. Nasa tabi mo na si Bato, hindi mo pa dinakma Di ba? Siya na dinakma mo na. The panel shall be vested with such powers as may be necessary to enable it to conduct an impartial, thorough, and just investigation. Nako! Usod na natin. Daming daldal. Ayoko makita ng mukha niyan. Kasi hindi niya nahuli si Saldi ko Niyang inisyu na arrest warrant ang ICC. Kaya hindi sila dapat matabunan ng nangyayaring habulan, putukan, at kung ano-ano pa nakaugnay ng kaso ni Bato. Pinky? Shed, napakinggan ko din yung ilang bahagi ng press conference ni Secretary Vida. Hindi ba kahit ang media at yung mga networks ay umapila siya na kung maaari ay magbigay o mag-submit ng mga video para makatulong dyan sa magiging investigasyon? Ayaw nga ni magbigay ng CCTV footage. Kaya aasa na lang ho sa mga reporter yung kuha nilang video. Yun na lang yata ang aasahan. Sabi ni Boyeng. Mayan Pinky kasi sabi nga may problema doon sa parang kopya ng CCTV na nandoon sa Senado kaya ang hinihiling ng DOJ makipagtulungan yung mga reporters na naroroon doon sa sinasabi niya na special panel of prosecutors maaaring mag-submit yung mga media ng mga clips, ng mga videos na nagpapakita kung ano yung nakita nila, yung coverage nila mula doon sa GSIS sa Senado para makatulong sa paggulong nitong investigasyon. Pinky. Yan, mga kababayan. Aasa na lang sa mga kuha ng mga camera ng cameraman, mga network, mga reporter, ganyan, mga vlogger. Walang vlogger doon, wala. Oo. Ang vlogger doon sa Senado, yung pong mga sila Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano, si Bongo, si Jinggoy Estrada. Yan ho yung mga vlogger. Si Pia Cayetano. Yan lang ho yung mga vlogger sa sa Senado. Walang vlogger yung mga DDS vlogger na tatay-tay sa gilid. Wala. Wala sila. Hindi sila nakapasok. Hindi. Ito pa. Madamay ang mga Ito ngayon ang katwiran ng kabilang kampo. Ito ang katwiran ni Bato at saka katwiran ni sino to? Ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, para daw
hindi daw madamay. Oh. Para hindi na raw madamay ang mga kasamahan, kaya umano biglang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagpahaging pa umano ang senador na nais niyang magpasailalim sa Nako. kustodiya ng PNP. Magbabalita si Mayan Los Baños. Wala na sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano isang araw matapos ang gulo sa Senado. Senator Bato, together with Senator Padilla, had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant armed with Sec Mendoza proceeded to verify the information. Sa mensahe raw ng Ano sabi niya? May narinig ba kayo? May narinig ba kayo mga kababayan? Eto pakinggan nyo. Tano, isang araw matapos ang Tingnan gulo nyo. sa Senado. Pakinggan nyo rito. May nilaglag eh. May nilaglag oh. Senator Bato, together with Senator Padilla, had left the Senate premises. Kita nyo? Sabi ni Boy 10K, Senator Bato and Senator Robin Padilla left the Senate building. Eh di kasama nga daw ni Robin Padilla. Kaya ngayon, tawag kay Robin Padilla, ano ba ito? Person of interest. Nako mga kababayan, Upon receiving the report, the Sergeant armed with Sec Mendoza proceeded to verify the information. Sa mensahe raw ng misis ni Bato, humingi siya ng tawad sa gulo. Ginamit daw ng asawa ang oportunidad para umalis na lang ng Senado. Kaya nakakapagtaka ito mga kababayan Minsan yung mga nagdududa na nandyan pa si Bato sa loob, baka pag nagkabutuhan sa Monday, biglang lumabas Magulat kayo, Magulat na naman kayo, si Bato agaw eksena. Magbobotohan, mag-ano na naman ng sa Monday daw. Papalit na naman ng liderato dyan sa Senado. Habang magbobotohan, magulat na lang kayo, si Bato, bigla naman lilitaw. Ang kulit Ang kulit no? Ang kulit. Paano pagka gano'n na nangyari, Paano hulihin nyo na yan? Gayahin nyo na yung ginawa noon sa may Sa may Oakwood, Anong ginawa ni panahon ni Gloria? Sinugod ng tangke. Sugurin nyo ng tangke yan. Ewan ko na lang, Walang iya? Oo. Sa palagay nyo, mga kababayan ko, posible kaya na kung magkabutuhan bukas bumoto uli si Bato, mga kababayan? Baka mabuuli yung 13 Judas. Ngayon mga kababayan, ang tawag dyan 13 Judas. Grabe, Pero seryoso mga kababayan, alam nyo. Tingnan nyo mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Seryoso po mga kababayan. Nakakadismaya Nakakadismaya. Bakit? Kahit ordinaryong tao, mga kababayan, ay marami na akong sinasabi. Tapos, may mga kampo pa rin ni Sara na ganito yung mga supporter, Tingnan niyo yung supporter. Ayan, Na pagdating nila dito, nanggugulo sila. Manggulo o ng mga... Ayan, tingnan niyo yung mukha mga kababayan nito. 'Di ba? Taong grasa na ito Oo, ito maihalin tulad nyo na siya taong grasa. Biruin ninyo mga kababayan, pinipilit nila na ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangungunang ng gugulo. Ito yung mga yung bang alam niyo yun? Parang mga asong ulol. Oo, parang mga asong ulol ito na kung makapag di ba? Di ba? Sergeant Putik. Grabe ito, parang mga asong ulol. Tingnan nyo Hindi kami kagaya nila na pagdating nila dito, nanggugulo sila. Tingnan nyo yung mukha mga kababayan, Mukhang hindi nahuto, natutulog, Manggulo o ng mga Marcos supporters na manggulo, ay hindi namin sila. Kailan nangyari na nanggugulo tayo? Tahimik nga lang tayo, di ba? Sila nga itong nanggugulo, biruin ninyo mga kababayan. May dumaan lang na sasakyan na na maka BBM yata,
abay binatuho ng bote ng tubig, mineral water, yun may bigato yun natupiho yung sasakyan Di ba? Natupiho yung sasakyan. Ganyan ho sila ano pa tawag? May tawag dyan Di ba? Ganyan sila ka asong ulul, gano'n. Ganyan sila ka ulul, gano'n. Ano? O yan, pati yung sasakyan ni Tito Soto. Tignan nyo, anong sabi ni Tito Soto? Di ba? Ang ganda pa naman ng sasakyan ni Tito Soto. Bayolente, yan! Oo, ganyan po sila ka-bayolente, mga kababayan. Yung mga itsura neto, nako! Tanong ko sa inyo, kayong mga matitinong tao, nais nyo po bang ganito ang kakampi? Sige nga ho, mga kababayan. Tanong ko, kung matinukan tao, abay kakampi ka pa ba sa ganito? Sa mga ganyang mga kasama? Kakampi pa kayo sa ganyan? Kayong mga naniniwalang mga uto-utot, mga mangmang. Kung kayo ay matitino, kakampi kayo rito? Masasabi naming mga bobo tanga kayo at mga uto-uto kayo kung ganitong klase ang mga kakampi nyo. Tandaan nyo yan Kung ganitong klase ang mga kakampi nyo, pasensya na kayo. Talagang tatawagin namin kayo na mga uto-uto, mga mangmang, at mga tatanga-tanga. Yan po talaga Di ba? Biruin ninyo. Yung ganyang itsura, yung ganyang pananaw kinakampihan nyo. O, tignan nyo. Aatrasan mga kababayan kong manggulo o ng mga hindi kami kagaya nila na pagdating nila dito nanggugulo sila. Manggulo o ng mga Marcos supporters na manggulo ay hindi namin sila aatrasan mga kababayan kong sila. Ano daw? BBM supporters daw yung nanggugulo. Naku, dyan talaga sila magaling, no? Yung mga kasalanan nila, binibintang nila sa iba. Dyan talaga, may pinagmanahan talaga sila, no? Tama, nene! Yan ang sinasabi ko, na hindi uubra yan sa mga mapagmatsyag tulad ni Nene. Pero yun nakikita nila Nakikita ng mga batang ito, yung pong katotohanan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya hindi maitatanggihan. Kaya nga lang, ang pinapanood lang kasi ng ilang mga DDS, kaya sila nagiging bayolente, kaya sila naluluto ang utak, lalo kahit mga luto na dahil sabog yata yung mga hayop na yan, ay yung mga ganyang klaseng tao. Tayo mga kababayan, lahat pinapanood natin. Kaya si Nene, pakinggan natin. May nakapagsabi nga di ba, na tahimik silang pumunta doon, tapos biglang may namato ng bote ng tubig. Correct. Pagkatapos, kinumog. Sino ang nanggugulo? Tama. Naku, talaga kadiri talaga, no? Kayo talaga kadiri talaga kayo, no? Masyado kayong mga kadiri talaga kayo. Kadiri! Kadiri talaga, Nene! Di ba nakakadiri na ho sila? Sabi ko sa inyo, daig pa ho mga kababayan, ang alin? Taong grasa. Mga kababayan, meron ho namang sample tayo na maliliwanag ang isip ng mga bata. Ito. Guys, pakinggan nyo ito. Ito aminado naman siyang hindi loyalista, pero mga kababayan ko, maliwanag ang utak niya. Pakinggan nyo mga kababayan Pasok! okay guys, may pangangaralan tayong uplok ngayon. Sabi niya, bakit pag loyalista takot sa hair follicle test? Ano ba yan? Sige kuya, sagutin kita kahit ganyan spelling mo. Again, hindi ako loyalista. Kung sakaling magpa-hair follicle test si PBBM at lumabas na positive, pwede ba siyang kasuhan? Hindi. Dahil ang presidente ay may immunity sa lahat ng kasong pwedeng isampa sa kanya. Pag-aralan nyo yan, Pangalawa, pwede ba siyang ma-impeach or tanggalin sa pwesto? Alam nyo, hindi pa rin. Nakalagay sa 1987 Constitution na hindi pwedeng ma-impeach ang isang presidente nang dahil sa drugs lamang. Pero hindi ibig sabihin na okay lang sa akin na may presidente tayong drug user. Wala namang ebidensya. Yan. Alam nyo mga kababayan, dito natin makikita yung mga pagkakaiba ng pananaw ng mga kabataan, Malalaman mo at makikita mo na kung sino may utak at wala, di ba?
Tama ba? Yan, oh. Yung mga siraulong mga bobo. Yan, oh. Ilagay natin. Sino ba ito? Ayan, DDS siguro to kasi bobo eh. Oh, tingnan nyo. Sabi ni Oterol, ano to? Yan, basta ito. Iyak na lang kayo sa tanga. Ganito ka mga lutong-luto mga utak, sabi ko sa inyo eh. Di ba? Ito yung pagkakaiba ng mga tao na may utak at sa wala. Ito yung pagkakaiba netong nag-comment tsaka itong nakadilaw. 'Di ba? Ang layo ng pangangatwiran eh. Mga kababayan, ano? Malayo. Ito. At bangag lang kayo ng bangag. Maubos yung hininga nyo sa kakabangag. Magpa-positive ang resulta. Ang babaho nga ng mga bunganga niyan. Mababaho bunganga. Ba't niya nga naman iintindi ng mga sinasabi ng mga uplo kayo? Pag ba nagpa-hair follicle test? Masosolusyonan ba ang gutom yung mga reklamador kayo? Tama. Matitigil ba ang korupsyon? Tama. Kayo na mismo ang sumagot. At saka, mag-positive man yan o mag-negative, ang sasabihin nyo pa din, bangag. Kasi nga bulag kayo between PBBM and Sara, the way magsalita, Correct. the way kumilos, Tama. the way magtrabaho, Oo. si BBM ang bangag. Oo. Doon na lang ako sa bangag. Kaysa dun sa isa na puro paninira at pagmumura, totoong ugaling bangag. Yes! Diba, mga kababayan, hindi ho yan loyalista, Baby Nunez, ha? Boss, sabi, la elections at eto mga kababayan ko, ha? Yan ang kaliwanagan. Kung paano mga twiran ang mga bobo at tanga. Basta DDS, bobo talaga. Hindi siya DDS, hindi siya loyalista, pero nauunawaan niya. Nasa gitna siya, pero nauunawaan niya kung tama pa ba yung pinaglalaban ng mga DDS na mga tanga-tanga. Nakita niyo mga kababayan ko? Diba? Yan yun. So paano? Nakadalawang oras na tayo. Anyways, mga kababayan, maraming salamat. Babalik po tayo mamaya po babalik po tayo. Sa karagdagang balita, marami pa ako sanang tatalakayin. Kaya lang, talagang napupuno na po tayo. So muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod. Wala nang iba, Mike Cervera po. Laging nagsasabing maraming salamat at mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.